Isang magandang umaga, magandang gabi, magandang araw sa ating lahat. Ngayon po ay i-upload po natin yung ating daily devotion para sa June 11 and June 12. Para po sa June 11, ang ating pong reflections ay daily devotion ay matatagpuan sa Acts chapter 8 verses 1 to 13. Bilang panimula, babasahin ko yung verse 13. Simon himself also believed, and after being baptized, he stayed close to Philip and was astounded when he saw the great miracles, or when he saw the great wonders and miracles that were being performed. Salamat mo sa mga salita ng Panginoon na atin pong bibigyan ng pansin. Saglit po tayo manalangin. Aming Diyos, kapigang Ama sa langit, salamat sa iyong katapatan sa amin, salamat sa iyong biyaya, sa iyong habag, salamat sa pag-iingat mo sa bawat isa. Dalangin ko nga po sa iyo na patuloy mo kaming pagkalooban ng iyong masaganang pag-iingat, especially sa kalusugan ng bawat isa na hanggang ngayon ay wala pa pong access sa vaccine. Patuloy na kayo, O Diyos, ang siyang magbigay sa amin ng iyong pabor ng pag-iingat at magbigay sa amin ng lakas, physical good health and spiritual strength. Thank you, Lord, and guide us as we ponder upon your words. In Jesus' name, Amen. Ngayon po ay meron tayong tatlong reflections or insights to ponder in this chapter 8 verses 1 to 13. At atin ang hapong binasa yung ating pong unang verse na binasa sa chapter sa verse 13. Ngayon, para sa ating pong first reflection, babasa po natin yung verses 1 to 3. Okay, ito po ang sinasabi. And Saul approved of his murder. Some devout men buried Stephen, mourning for him with loud cries. But Saul tried to destroy the church. Going from house to house, he dragged out the believers, both men and women, and threw them into jail. Hanggang verse 4 po. The believers who were scattered went everywhere, preaching the message. So ito po yung pagkatapos ng Stephen, no, na siya ay namatay, stoned to death dahil sa kanyang pangangaral, no, ng salita ng Diyos, the gospel of Jesus Christ for the salvation of man. At yun na, siya ay na-murder doon, at kaisa doon si Paul or si Pablo, no? At yung na dating pangalan niya ay Saul, no? At dito nga ay makikita natin na si Saul or si Pablo ay kaisa sa mga nag-persecute ng early church during the time of Acts, as time ng mga disciples, nila Peter, nila John,
at ng iba pang mga disciples and all the followers. And dito ay sa verse 3 nga ay sa verse 2 nga ay sabi nga doon sa verse 1 ang sabi nga dyan ay si Saul, sabi niya Saul approved of his murder. So ang tinutukoy dito yung yung pagkaka matay ni Stephen, no, as a martyr for the Lord. And then the verse 2 naman ay yun nga ay inilibing si Stephen. And then sa verse 3 si Saul or si Pablo ay sabi dito try to destroy the church. So he persecuted or tried to destroy the church, going from house to house. So talagang iniisa-isa niya, no, bahay-bahay, no, at kanyang kinakaladkad. He drag out the believers, lalaki man, babae man o lalaki, and threw them into jail. Now patuloy nga na sa verse 4, patuloy nga ng mga mananampalataya, bagamat nagkahiwa-hiwalay na scattered sila, they went everywhere. Pag nasaan na sila punta, ay patuloy pa rin nilang ipinangangaral ang mensahe, preaching the message or the gospel. Now, ating pong reflections dyan ay the church will never be destroyed. No? The church ay magpapatuloy kahit na may mga pagadlang o persecutions. No? Katulad nga dyan ay patuloy na kahit nangalat ang mga mananampalataya sa iba't ibang lugar. Ang sabi doon, no, they preach the gospel. No? Nagpatuloy pa rin yung kanilang pangangaral ng mabuting balita. At kung maalala nga rin natin, diba, na ang sinabi ni Jesus na kay Peter na sa batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, no? At maging ang Hades, pag sinabing Hades, yung maging ang kamatayan, no, ay hindi makapananaig sa church. Okay? Meaning ay yung mga mananampalataya ay merong eternal life. At yun nga na, that's why even the Hades or the hell or the death, no, ay hindi makapananaig sa church or sa iglesia. And when we say church, hindi yan lamang yan yung building, no, na ito yung church, no, or yung temple, kundi ang church ay ang bawat kalipunan ng mananampalataya. So tao ang tinutukoy, hindi building o gusali, no? So dito nga makikita natin the church will never be destroyed, no? Kaya minsan ay huwag nating isipin na kapag nawala tayo sa church ay wala nang, no, wala nang magagawa yung church, no? Hindi po. Ang church, kapag ito ay talagang niloob ng Diyos na maitayo, ito po ay magpapatuloy, no? Huwag natin isipin na kaya lamang nagpapatuloy ang church dahil sa ating mga sariling mga nagagawa sa church, no? Huwag natin isipin na kapag wala na ako dyan, wala nang maglilid ng worship. Huwag nating isipin dahil ang church na magpapatuloy kapag ayan ay church na founded with Jesus, no? Kaya huwag nating isipin na pag wala nang ako dyan, wala nang magtutuloy ng mga magtuturo sa Sunday school. Pag wala na ako dyan, wala nang magtutuloy ng mga magpipreach linggo-linggo, etc. No? Ano pang ating maaaring sumagi sa isipan natin, pagkat ang church will never be destroyed. Okay? So punta po tayo sa pangalawa nating reflection sa verses
um, 4 and 5, no? uh, at sabi po rito, yun nga, isama natin yung 4, and then the believers who were scattered went everywhere preaching the message. So verse 5, Philip went to the principal city in Samaria and preached the Messiah to the people there. Okay, so doon muna tayo mag-focus. So ang sabi dyan, nung nangalat nga or na-scatter, no, dahil nga sa persecutions, at isa nga doon si Pablo na nag-persecute or nagpahirap sa church, no, sa church ni Jesus Christ, no, sa mga disciples and followers of Jesus Christ. Isa nga po si Paul sa nagpahirap ay nangalat nga, no, nagkandakalat yung mga believers, pero nagpatuloy ang mga believers sa kanilang pangangalat ay nangaral sila ng nangaral. At dito nga makikita natin na si Philip ay isa nga sa mananampalataya ng Panginoong Jesus, at siya ay nagpatuloy nga sa pangangaral ng salita ng Panginoon at sa salvation, no, ng Panginoong Jesus, the gospel, the good news of salvation. So dito ay ating pong second reflection is if there's a passion to preach the gospel, nothing will gonna stop us. So kung meron po tayong talagang malalim na naisin ng ating puso na ipangaral ang mabuting balita ng kaligtasan, ay wala pong makakahadlang sa atin. So pansinin nyo yan, si Philip, no, ay nangaral siya, he preached the Messiah. So kung pinangaral nga si Jesus Christ, no, sa Messiah to people there. At pag tinuloy-tuloy nyo pa yung mga verses, ay yun nga, in verse 6 says, the crowds paid close attention to what Philip said as they listened to him and saw the miracles that he performed. Evil spirits came out from many people with a loud cry, and many paralyzed and lame people were healed. So there was great joy in that city. Alright, sige, dun po muna tayo hanggang sa verse 8. So dito nga, ay sa Bible daw ay merong mababasa tayo na pangalang Philip ay merong 4 na nag-appear, no, katungkol nga sa pangalang Philip. So dito nga ay I believe ito si Philip ay yung tinatawag dito na Philip the Evangelist, no? Iba pa yung Philip na disciple, doon sa 12 disciples. At dito nga ay iba rin yung Philip na yung naging yung during yung feeding of 5,000 na tinanong ni Jesus Christ, no, na kung ilan meron silang pagkain, no? Iba pa yun. So dito nga ay yung Philip dito ay I believe ay yung tinatawag ng Philip the Evangelist na mananampalataya rin o believer of Jesus Christ. At merong ilang mga nagsabi na dahil nga dito kay Philip the Evangelist ay kumalat nga ang Kristyanismo sa Asia, sa Asia, at doon nga ay hanggang sa naabot, no, ang mga bansa sa Asia at kasama nga ang Pilipinas, no. Yun nga ay patuloy na ang point view natin dito sa reflections na ito ay kung merong passion, no, or
masiging na pagnanais na ipangaral, no? Ang salita ng Diyos ay walang makakahadlang sa atin. Okay, so that's number 2. This po number 2 no, sa ating pong reflections. And sa pangatlo ay yung verses 6 to 13 pag binasa natin. So nabasa na natin yung verses hanggang 8. So punta na po tayo sa 9. A man named Simon lived there, who for some time had astounded the Samaritans with his magic. He claimed that he was someone great, and everyone in the city, from all classes of society, paid close attention to him. He is that power of God known as the great power, they said. They paid close attention to him because for such a long time he had astonished them with his magic. But when they believed Philip's message about the good news of the kingdom of God and about Jesus Christ, they were baptized, both men and women. And last verse po natin, Simon himself also believed, and after being baptized, he stayed close to Philip and was astounded when he saw the great wonders and miracles that were being performed. At ito nga po ay sa ating pong pangatlong reflection is one act of faith will be a million less soul. Right? Kung papansin niyo po dito, no? Si Philip siya yung nangaral, diba? Yung nakita rito sila na nag-aaral patungkol, no? Sa kingdom of God and about Jesus Christ. At then, marami ang nananampalataya dahil sa ginawa ng pangangaral ni Philip. At isa nga po sa kanyang na dala sa Panginoon, no? Sa pananampalataya kay Jesus ay si Simon. Simon himself also believed, and after being baptized, he stayed close to Philip and was astounded when he saw the great wonders and miracles that were being performed. So, dahil nga dito sa mga pangaral na ito, diba, kumalat ang salita ng Diyos tungkol sa paghahari ng Diyos at patungkol kay Jesus, yung siyang ating pong tagapagligtas. Alright, so sa verse 12 na doon, they were baptized, both men and women. No? So, isabihin na maraming naabot ng pangangaral nila. Kaya po, kahit sa isa lang, no, one act, no, sa ating reflection, no, ay one act of faith, no, isang hakbang, no, o isang gawa ng may pananampalataya, no, will be a million result. Maaring magresulta ito sa mas marami pa mga mabubuting resulta. Alright, so naalala ko nga sa isang testimony, no? Para sa kanya, no? Basta siya ay laging nangangaral, no? At walang nakikinig sa kanya, no? So at yun ay hindi niya tinignan na isang negatibo, kundi para sa kanya, saan man siya dalhin ng Diyos, basta mayroong tao na siya'y mababahagi na ng salita ng Diyos, ay okay na siya doon. Ay meron nga siyang isang napangaralan lang na tao. At yung tao na yun na kanyang nabahagi na, no, ng salita ng Diyos sa tungkol kay Jesus, ay yung taong yun, nag-share sa iba hanggang sa dumami
ang naging mananampalataya patungkol kay Jesus. So again, ating pong three reflections in Acts chapter 8 verses 1 to 3, and in 1 to 13 is number 1, the church will never be destroyed. Number 2, if there's a passion to preach the gospel, nothing will gonna stop us. And number 3, one act of faith will be a million result. Pwede na naman. Salamat po ng marami o Diyos sa iyo pong pagbibigay sa amin ng kalakasan mula sa iyo. Salamat sa mga salita mo na nagpaalala sa amin na kami ay magpatuloy lamang hanggang sa ikaw ay muling magbalik upang kami ay iyong kunin at kami, Panginoon, ay iyo pong gawing mga asin at ilaw, Panginoon, ng sanlibutan ito na kung saan ay maging gabay kami sa mga naliligaw at maging kalakasan kami sa mga nanghihina at maging kami pagpapala sa mga taong nangangailangan ng mga spiritual at material na pangangailangan. Salamat po sa iyo, Ama, at sa pagkakaroon na nga po ng new normal, batid mo ang mga struggles na pinagdadaanan na amin po mga kababayang Pilipino ngayon po na araw ng kalayaan, kasarinlan, ay tunay nga, O Diyos, na kayo ang magbigay ng tunay na kalayaan, that your word of truth will set us free. Kaya tuloy mo, Panginoon, na gabayan ang aming pong mga government leaders mula sa aming president down to our barangay chairman. At tunay nga na hindi nga po, Panginoon, talaga perfect, Lord, ang mundo. Bagamat Ganoon ay sa iyo, Panginoon, ay maaari kaming makatagpo ng kapayapaan. Patuloy mong tugunin ang dalangin ng bawat isa at pagpalain mo ang bawat nakikinig sa daily devotion na ito. Blessings to all of us, and this we pray in Jesus' name. Amen.